sa aklat ng Marcos sa siyam, ang talatay 47 hanggang sa talatang 50. At kung ang mga mata mo'y makapagpapatisod sa iyo ay dukitin mo, mabuti pa sa iyo ang pumasok sa kaharian ng Diyos na may isang mata, kaysa may dalawang mata kang mabulid sa impyerno, na dooy hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy, sapagkat bawat isa'y sa aasinan sa pamamagitan ng apoy. Mabuti ang asin, dadapot kang kung tumabang ang asin, ano ang inyong ipagpapaalat? Taglayin ninyo sa inyong sarili ang asin at kayo'y magkakaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Ano daw meron sa impyerno? Uod at apoy na hindi namamatay. Sa makatwid, kung ito ang dapat katakutan ng tao, nangangahulugan na ito ay pang-eternal. Bakit pang-eternal? Dahil ang dito sa physical na kalagayan natin sa lupang ito ay temporal lang. Kaya nga may temporal na sitwasyon sa kalagayan ng tao. Pag namatay, tapos na. Dahil ang katawan, pag namatay, ililibing, magiging abo. Babalik sa alabok ng lupa. Pero yung eternal na kalagayan ng tao sa harapan ng Diyos, walang hanggan yun. Kaya nga, pag pinag-uusapan ang salitang death, ay hindi nangangahulugan ng katapusan. Hindi po. Ang kahulugan ng death ay separation. Pag sinabing separation, walang katapusan ito, ibinukod ka lang. Kaya kapag ang tao ay namatay, ibinukod. Yung kaluluwa at yung katawan, ibinukod sila. Bakit? Sapagkat humiwalay na yung kaluluwa sa katawan. Ngayon, yung kaluluwa, pag umalis sa katawan, tutungo na siya doon sa tunay na kalagayan niya. Yung kanyang magiging destinasyon, tutungo na siya doon. Paano kapag ang isang tao ay hindi nakakilala sa Panginoon, hindi nagtamo ng kaligtasan? Ibig sabihin niyan ay yung kanyang kapahamakan, yung kanyang kaparusahan ay kanyang makakamtan. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan dito sa aklat ng Tesalonica, ganito ang ipinapahayag ng Biblia sa aklat ng ikalawang Tesalonica sa kapitulo 1, ang talata ay 9, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Tatanggap daw ng kaparusahang walang hanggan. Ngayon, kung walang hanggang ito, ano ang magiging kalagayan ng tao sa eternal kung walang hanggan yan? Sabi dito sa aklat ng Apokalipsis, sa chapter 14, ang verse po niyan ay nandito sa verse 10 hanggang verse 11. Iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan, at siya'y pahihirapan ng apoy at asopre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok ng hirap nila ay napapailang lang magpakailan-kailanman, at sila'y walang kapahingahan, araw at gabi. Silang mga nagsisamba sa hayop at sa kanyang larawan, at sino mang tumanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Yan, kaya dito sinasabi ng banal na kasulatan ay walang hanggan. Magpakailan-kailanman, araw at gabi. Yan ang parusa na sinasabi doon sa ating binasa kanina sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 9, na tatanggap ng kaparusahang walang hanggan. Araw at gabi, walang kapahingahan. Nasabi ng Panginoon, huwag kayong mga takot sa namamatay na katawan. Bakit? Dahil yan ay temporal lang.